Maganda po itong sinabi ni Attorney Jeremy Lotok, dating chief ng NBI Cybercrime Division, sa ika-4 na araw ng impeachment trial ni Sara Duterte. Sabi niya, if we allow the argument that the Vice President's threats are within the bounds of freedom of speech, if we allow that to become the norm of our society, then who would prevent anybody from doing the same to anyone? Imagine the anarchy, disorder, and chaos it would bring to our country. O, hindi ba totoo naman? Kasi itong mga abogado, lalo na dyan sa defense team ni Sara Duterte, at yung mga DDS senators led by Cayetano, Amy Marcos, parang nililiit nila yung gravity ng sinabi ni Sara Duterte. Parang gusto nilang palabasin na ito ay bugso ng damdamin sa galit. Galit dahil dinitain si Zuleika Lopez? Pero ito pong style ng mga Duterte, hindi lang naman kay Sara yan eh. Panahon pa ni former President Rodrigo Duterte, nung ninormalize niya ang pagmumura. Tingnan ninyo ang mga kabataan natin ngayon. Parang okay lang magmura. Ninormalize niya ang pagpatay. Nakita niyo yung mga nangyayari ngayon ng mga kabataan na sinasabing idol nila si Duterte? Yan ang minana ng mga DDS sa kanilang idolong si Rodrigo Duterte. Ninormalize lahat ng masasamang ugali. Pagpatay, pagmumura, pambabastos sa relihiyon na may relihiyon, na siya namang ipinagpapatuloy ni Sara Duterte at ng kanyang mga alipores. Gusto nilang sabihin na normal lang kasi nagalit si Sara Duterte kaya siya nakapagbitiw ng ganyang klaseng pagbabanta sa ating presidente. So, dito sa sinabi ni Atty. Loto, kung pababayaan natin at sasabihin lang natin na yung sinabi ni Sara Duterte ay kasama sa freedom of speech, manonormalize na po yan. Ang mangyayari dyan, magiging normal na ang pagbabanta, ang grave threats. Yan ba ang gusto natin mangyari sa bansa natin? Na normal na lang lahat ito? Isipin po natin kung gaano ka-criminal-minded si Sara Duterte. Yung kanyang mga pahayag na ipahuhukay niya ang labi ni Apo Lakay. Yung gusto niyang pugutan ng ulo si President Bongbong Marcos. Yung kanyang pagbabanta na papapatay si BBM, si Lisa Marcos, si Martin Romualdez kapag may nangyari sa kanya. Conditional threat? May threat pa rin yan, sabihin niyo mang conditional yan o hindi. A threat is a threat. Hindi tulad ng sinasabi ni Alan Peter Cayetano, hindi naman namatay si Sara, so ibig sabihin walang threat. Kung sabihin din natin na yung drama ni Alan Peter Cayetano na we are under attack, wala namang namatay. Buhay naman kayong lahat na senador. Walang namatay ni isa dyan sa shooting drama sa Senado. So, walang threat. Hindi under attack ang Senado. Kasi wala namang namatay eh. So, kung nanonood kayo ng impeachment trial, mukhang may tulog talaga si Sara Duterte na kahit na i-acquit pa siya talaga nila Amy Marcos, lumalabas na po sa buong sambayan ng Pilipino ang katotohanan kung bakit dapat ma-impeach or ma-convict si Sara Duterte. Sabi pa ni Atty. Lotok, totoo at seryoso ang umano'y banta ni VP Sara. The utterances made by the Vice President were serious and the threat was real and actual, sabi niya. So, paano ba siya nakapag-conclude na seryoso at totoo yung banta ni Sara Duterte? Una, the delivery or manner in which the utterances were spoken. Sa mga nakapanood ng meltdown ni Sara Duterte, kitang-kita po natin yung manner of delivery ni Sara Duterte. Andun talaga yung galit na totoo yung kanyang sinasabi dahil sabi nga niya, no joke, no joke. Pangalawa, the literal meaning of the statement. May nakausap na akong tao. Diba? Doon pa lang eh. May nakausap na akong tao. Pero pinalalabas ng defense team na wala naman daw kinuntratang assassin. Pero ang sabi ni Sara, meron na daw siyang kinausap na tao. So anong ibig sabihin nun? May kinontrata na siyang assassin. Dahil yung pumapatay ng tao is an assassin. At kung meron na siyang nakausap na tao, o di may kinontrata na siya.
Kaya itong mga defense team, itong mga abogado at kaalyado ni Sara Duterte, akala nila mabibilog pa nila ang ulo natin. O ito, kitang-kita naman ng ebidensya eh. Galing mismo yan kay Sara Duterte. Ang nagpahamak kay Sara Duterte ay ang sarili niya. Kaya nahihirapan niya ipagtanggol ng defense team si Sara Duterte. Dito pa lang dito sa article of impeachment na to, yung kanyang pagbabanta kay President Bongbong Marcos. It is serious and it is true. Totoong nagbanta siya. Pangatlo, the nature of the instruction. O hindi ba? Step by step yung instruction, yung dapat gawin ng assassin oras na may mangyari kay Sara Duterte. At ang pang-apat, the relationship between the parties. Hindi ba't galit na galit si Sara Duterte kay President Bongbong Marcos? Kundi ba naman pahuhukay yung labi ng tatay ni Bongbong Marcos, pupugutan ng ulo si Bongbong Marcos, ngayon ipapapatay. No joke no joke. Dahil may nakausap na akong tao. So kung akala ng defense team at ng mga kaalyado ni Sara na magbabago pa ang isipan ng majority ng taong bayan na nakapanood ng pagbabanta ni Sara Duterte, hindi nyo na mababago ang konklusyon sa isipan ng maraming Pilipino na guilty si Sara Duterte diyan pa lang sa usapin ng pagbabanta kay President Bongbong Marcos. Isa pa, sinasabi kasi ng defense team na meron daw banta sa buhay ni Sara Duterte kaya nagbanta si Sara Duterte. Ngayon, kung totoo yung balita na may banta sa buhay ni Sara Duterte, bakit hindi siya makipagtulungan sa investigasyon? Basahin ko itong post mula sa 31 Million Movement. Ngayong July 13, 2026, Week 2, Day 4 ng impeachment trial, tumistigo si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotoc bilang ikalawang witness ng prosecution para sa Article 4 na tumatalakay sa aligasyong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Ito po yung timeline, yung pagkakasunod-sunod ng pangyayari. November 23, 2024, nagdaos si Vice President Sara Duterte ng online press conference. Ang mga pahayag niya sa briefing na iyon ang naging batayan ng pagsisimula ng investigasyon ng National Bureau of Investigation. Yan po yung meltdown ni Sara Duterte kung saan makailang ulit niyang pinagmumura si President Bongbong Marcos at binantaan ang buhay nito. Sumunod, November 26, 2024, naglabas ang NBI ng subpoena na nag-uutos kay VP Sara na humarap sa November 29, 2024 upang magbigay ng kanyang panig sa isinasagawang investigasyon. So, dumating yung November 29, 2024, hindi personal na dumalo si VP Sara. Sa halip, ang kanyang abogado ang naghain ng liham na humihiling na ma-reset ang kanyang pagharap. Pinagbigyan ito ng NBI at itinakda ang bagong petsa sa December 11, 2024. Dumating yung December 11, 2024. Hindi muling personal na humarap si VP Sara sa NBI. Sa pamamagitan ng kanyang abogado, ipinaabot niya na hindi siya naniniwalang magiging patas ang investigasyon. Nagpatuloy ang NBI sa investigasyon batay sa mga ebidensyang nakalap nito. So nakita niyo na kung paano pinaglalaruan ni Sara Duterte ang mga Pilipino. Parang pinaiikot niya tayo sa kanyang mga palad. Nag-meltdown siya November 23. Pinagbantaan niya ang buhay ni President Bongbong Marcos. Nagsimula ang investigasyon ng NBI, naglabas ng subpoena para siya ay humarap ng November 29. Dumating yung November 29, hindi siya dumalo at sinabi niya through her lawyer na i-reset yung kanilang paghaharap. December 11. Dumating yung December 11, nagpaabot siya through her lawyer na hindi siya naniniwalang magiging patas ang investigasyon. Oh, pinatagal pa niya ng konti. Unang subpoena, nagpa-reset siya. Tapos dumating yung araw na kanya pinareset, sasabihin niya na hindi siya naniniwala na magiging patas ang investigasyon. Kita niyo na kung paano pinaglalaruan ni Sara Duterte ang mga Pilipino. Naghihintay tayo ng kasagutan, pero pinaglalaruan niya lang ang batas, ang proseso.
Kaya kanina, July 13, 2026, sa impeachment trial, inilahad ng prosecution ang naging proseso ng investigasyon sa pamamagitan ng testimonya ni Attorney Jeremy Lotok. Mahalagang maunawaan kung bakit may sabpina sa ganitong sitwasyon. Sa isang criminal investigation, normal na bahagi ng due process ang paghingi ng pahayag ng taong may direktang kaalaman sa mga pangyayari. Layunin nito na maberipika ang mga aligasyon, makuha ang panig ng taong sangkot, at mabuo ang actual record ng investigasyon. Kaya nga siya pinasabpina, iimbestigahan yung kanyang pagme-meltdown. Bakit niya nasabi yung ganung pagbabanta? At kung ang dahilan ng kanyang pagbabanta ay dahil may nagbabanta sa kanyang buhay, hindi ba dapat sumipot siya at makipagtulungan siya sa NBI para matukoy kung sino yung nagbabanta sa kanya? Obviously, wala. Kaya hindi siya sumipot at kung ano-anong drama ang kanyang pinarating sa NBI. So, ang hindi pagharap sa sabpina ay hindi otomatikong nagpapatigil sa isang investigasyon. Maaari pa rin itong magpatuloy kung may iba pang ebidensya na maaaring suriin ng mga investigador. So kung akala ni Sara Duterte nung hindi siya sumipot sa NBI ay hindi matutuloy yung investigasyon, doon siya nagkamali dahil ipinagpatuloy ng NBI yung investigasyon. Kaya nananatiling isang lehitimong tanong ito. Kung may totoong banta sa buhay ni Sara Duterte, bakit hindi samantalahin ang pagkakataong ibigay sa mga investigador ang lahat ng impormasyong maaaring makatulong sa pagtukoy at pag-imbestiga sa mga responsable? Hindi ito tanong tungkol sa politika, tanong ito tungkol sa proseso. Sa anumang criminal investigation, ang mga aligasyon ay sinusuri batay sa ebidensya, testimonya at due process. Ang kooperasyon ng mga taong may mahalagang impormasyon ay maaaring makatulong sa mas kompleto at masusing paghahanap ng katotohanan. Pero anong ginawa ni Sara Duterte? 2 beses siyang pinasabpina, 2 beses siyang hindi sumipot. Bakit? Halatang halata may tinatago. Halatang halata na nagsisinungaling, na walang nagbabanta sa kanyang buhay. Wala yung Operation Romanov na sinasabi nila na kung tutuusin, si Basti Duterte ang unang nagbanta kay President Bongbong Marcos nung sinabi niya sa isang event nila na mula ngayon, pag natulog ka Bongbong, isipin mo ang nangyari sa pamilyang Romanov. O hindi ba? Tapos ngayon, babaligtarin nila, sasabihin nila na may Operation Romanov, na may nagbabanta sa buhay ni Sara at ng kanyang pamilya. Pasalamat po tayo sa social media. Nabubuko na po kagad, real time, yung ginagawang pagpapaikot ng mga Duterte sa isipan ng mga taong bayan. Kawawa itong mga DDS na to. Nagpapaniwala sila dito sa mga Duterte na to. Sa bagay, ganun po talaga eh. Kung sarado ng isip mo, kahit nakitang-kita na sa mga ebidensya, yun po sinasabi ko eh. I-acquit man ng grupo ni Amy Marcos si Sara Duterte, nalantad na sa taong bayan lahat ng ginawa ni Sara Duterte sa taong bayan and nothing can change kung ano ang magiging hatol ng taong bayan. So, mag-ingat-ingat itong mga Duterte senators. Pakinggan yung mabuti, suriin mabuti ang mga ebidensya dahil ngayon pa lang, isang article pa lang ito, lagapak na si Sara Duterte. At tandaan ninyo, kung makatakas man si Sara Duterte sa impeachment trial na to, meron pa rin po siyang patong-patong na harapin na criminal cases. At kung sa impeachment, walang kulong, doon sa mga criminal cases niya, meron. Kaya doon sa mga nagsasabi na kasi natatakot lang daw tayo na maging presidente si Sara Duterte sa 2028. Gumising-gising nga kayo. Ito nabasa ko kay Attorney Reyes Del Rosario. Hindi umattend sa impeachment. Hindi sumunod sa NBI subpoena, hindi sumunod sa mga COA rules, hindi umattend sa budget hearing. VP Sara does not respect the government of which she is a part of. Bakit natin siya gagawing presidente?
So kung akala ng mga DDS na kahit magpakalat sila ng kahit na anong negative rating ni President Bongbong Marcos, kahit na sabihin nila na si Sara Duterte pa rin ang mananalong presidente sa 2028, dapat kayong mag-isip-isip. Dahil kukunti na lang ang puwersa nyo. Sa social media na lang kayo maingay. At kung kaya ninyong manipulahin ang mga resulta ng mga survey firms na yan, dyan po kayo nagkakamali. Dahil tulad ng sinasabi ko, always, 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 Sara Duterte will never be President of the Philippines. At kahit na anong paglagapak pa sa rating ni President Bongbong Marcos, naging negative 3, naging negative 15, ngayong negative 27 yata, paggising po natin, si Bongbong Marcos pa rin ang presidente ng Pilipinas. So sa tingin niyo, sa unang article of impeachment pa lang na tinatalakay diyan sa Senado, tama pa ba na acquittal ang ibibigay sa kanya ng mga Duterte senators? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te admina.